atin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially si PBBM ma'am nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy? Ang dami pang pono. Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iniipon. Ganon. Ayun. Okay, Mayan. And then, Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang AKAP. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang AKAP nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung AKAP? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung AKAP? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa AKAP. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag ba yan? Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan. Laki-laki na ng utang natin sa mga seniors. Bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay to. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Sen. Grace before and after your speech? Kasi dun sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng Senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko. At sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan. Nakikisama rin tayong maigi. Gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP. Hindi ko alam ang nangyari Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung AKAP? Na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung AKAP, hindi naman masama. Kung madadagdagan yung AIC sa tangtulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, meron kang maasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung AKAP, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung AKAP kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer
Sino Ayun yung na nga. beneficiaries Okay. Yun pa ang isang nakakanerbiyos dahil ang klaro-klaro, nadali na yung ilang senador dyan sa Belgica versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglaline veto. Okay, Nimpa. Pero ma'am, since ang desisyon na nga po ng Presidente hindi na ibabalik sa BICAM, so magla-line veto na lang, would you ask or are you asking the President to veto that specific provision, ma'am, sa AKAP? Hindi ko alam, pero may nabanggit siya kanina. So, tignan natin. Hindi ko pa alam kasi yun nga, ang hirap-hirap magsalita kapag yung hawak mo na papeles hindi kumpleto. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun yung datos na binigay sa akin tungkol sa DSWD. Tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partehan yan at anong areglo yan? Bawal yan Kung aabutin natin yan So you're hoping na isa yon sa line item dito ni Presidente, ma'am, yung AKAP? Hindi ko alam Meron ba talagang AKAP? Talagang labong-labo talaga ako dito. Nakalagay po kasi sa AKAP is 26 billion pesos. That's right, 26. Tapos may 21 plus hatian 5. daw Yes, ang ma'am. pagkasabi. 21 And ano ma'am effectively kinonfirm naman ni Senator Grace Poe na 21 billion for Yeah, the and congressman, 5 billion for the senators. So, ano yung dapat gawin dito, ma'am? Like, a veto or... Ang pinaka-importante sa lahat ng programa, una, isaayos yung mga alituntunin. Para sa akin, yung mga hatian na yan at partehan, naku talaga naman nakakahiya naman yan at bawal talaga yan. Wag na yun. Lumihis na tayo doon. Ang gawin natin, balikan natin yung programa, tignan kung talagang makakatulong sa tao. Ang rekomendasyon ko nga doon, ipagkaisa na sa AIX, kasi yung AIX, alam na natin, itong AKAP, ang labo-labo. So ma'am, kung hindi ma-address ng executive yung mga questionable... Sorry? Pinag-usapan lang po namin ni Mayan, parang, can the President do that? Kasi ma'am, he can only... maiisama lang ma'am yung AKAP sa ICE kung babaykam ulit. I'm in complete agreement with you. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat ang line item veto. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Pag line item veto pa lamang, masasagot ba ang mga issues tungkol sa konstitusyon, sa paglalabag sa Korte Suprema, sa tutol sa iba't ibang batas, at higit sa lahat sa pangangailangan ng sambayanan? Talagang hindi kaya sa line item veto. Ang daming problema talaga malalim at masalimuot. So kung hindi babalik sa BICAM, talagang nanganganib, ma'am, na may kumwestiyon sa Korte Suprema? Hindi ko alam, pero ayoko nang umabot sa ganon. We all want to go ahead and work. Para sa akin, kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman na ganon katindi o ganon kasama ang delay. Kasi may pagsisimulan yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Konting respeto naman sa NEP at sa flagship project. Yun, balikan natin yun. Pagkatapos, palagay ko, yung controversial items, yun lang naman ang tututukan. Hindi naman lahat. You don't start from zero Meron ka namang NEP na National Expenditures Program derived from the President. And clearly, that will be the basis. And yun nga, tulad ng sinabi ko, nangyari na naman yan. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang sa January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. Buwan-buwan naman yan di mahahabol pa. Hindi naman na ganun katindi. As soon as a proper budget has been finalized, di yun na ang papalit dun sa 2024 budget. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, to clarify, mas open kayo na mag-reenacted budget na lang kaysa ipasa tong very bad budget na to? Yes. Hanggang end of the year, ma'am?
Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kayang habulin to eh. May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. So, Tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Eh di magtiisan tayong lahat. So, ma'am, kung magbabay ka, mga 1 month lang na magiging reenacted yung budget. Hindi naman to tatagal ng ganun eh. Sabi ko nga, ay may NEP naman tayo, kayang habulin yan. Kung seryoso tayo at talagang puspusan magtrabaho, magkasundo, at sabihin ng ating Pangulo, ng ES, ng DBM, eto talaga ang kinakailangan ng bansa, ito yung tutukan natin. Sa palagay ko, wala pang 1 linggo yan tapos. Ma'am, hindi ba during the BICAM, usually may mga tao naman ng executive, nandyan yung budget secretary, okay may mga tao sila. So, may consultation bago nabuo yung BICAM report. Di ko alam, wala akong nakita at Di ba walang before- pag-usap sa akin. Pero before, di ba, usually may representative ang executive sa BICAM. I don't remember seeing too many of them. Most of the people I saw were the staff, the LBRMO, the APRO group from Congress. So, But like I said, I was utterly and completely dismayed by the process, and I only went to 1 BICAM. In fact, there were only 2 BICAMs, and it lasted all of what? Ilang minuto lang yun. Sabi ni SP Cheese, wala naman daw talagang perfect budget. Kaya, Wala talaga. Pero, first time ko, sa hinaba-haba, kinuwento ko na nga yung buong kasaysayan ko sa budget na nag-umpisa ng 1983. Nahihiya na nga ako eh. Maaga pa dyan, earlier pa, kasi nag-umpisa ako ng Kabataang Barangay, nung SK ako. Parati akong nanlilimos ng budget. Kaya parati akong dikit sa budget. Sa tinagal-tagal ko diyan sa budget, as administration, as opposition vice chairman, alam ko talaga na very bad budget talaga to. May himala talaga, nakakaiba. Yung mga dati, talaga naman may mali naman talaga eh. Alam natin yun, wala nga perfect budget. Pero wag naman unconstitutional, illegal, immoral. so si Senate President Cheese Escudero is a lawyer, hindi niya ho nakita kaya yun, ma'am, yung mga sa tingin nyo ay illegal and constitutional doon sa Hindi pa kami hindi kami nag-uusap eh. Wala kasi masyadong caucus. Kaya napilitan ako ng privilege speech. Sabi ko nga, this is only the second time na tumayo ako ng privilege sa hinaba-haba ng panahon. 6 years na ako rito. This is the second time. Yung first time, agrarian reform. Yung second time, ito, kasi ayoko mapahamak ang aking kapatid. Okay, Ma'am, nung nag-privilege speech kayo, walang nag-react, walang nag-explain. What do you make of that? No, what happened was I was told that I was not going to have any interpellation. sino Pinagbawal yung interpellation. Sabi ko, sige, mag-privilege speech ka, pero wala nang tanong-tanong. But you were hoping then kahit papaano na may explanation from Senator Poe, Senate President Cheese. Okay lang, dinedma ako, pero nasabi ko naman yung dapat. Ma'am, do you think yung lumabas na although fake news naman daw na planong kudita sa leadership ni SP Cheese? Ay naman, It- yan it- na naman. it Ako has- na naman ang sisisihin. Ma'am, do you think it has something to do with the budget, ma'am? But yung timing, Ko alam. Kasi nauna yun eh. Nauna yun, di ba? bago Naglilikom daw ako ng pirma. Allergic ako sa pirma, di ba? Nadaanan ko na Pasko last year, yun na naman. Tapos nung bumalik tayo ng session, ayan na naman, yung panlilin lang ng pirma-pirma na yan. Ay ma'am, ba't nga dun sa fake news na yun, kayo ang pinalabas na nangangalap ng pirma? Ano kayo ang pinalabas na nagsusulisit ng signatures? Ewan ko, baka naman galing sa kung saan yung mga balitang yan. Ako wala akong alam. Marites ako eh. Parati akong updated sa mga galaw dyan. Pero wala akong narinig at wala talagang alam. Kung may alam ako, di binalita ko na sa inyo. Nakakatamad na. Patapos na kami. Di ba? Okay, Nipa. Isa na lang, ma'am, yung sa budget ng DPWH na naging 1.1 trillion pesos from 8 to 5 na dagdagan ng 288. Ma'am, sino dapat mag-explain? Kasi nakalagay nga, sabi nyo nga po, nakalagay lang various infrastructure projects. Nakakatawa eh, di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga?
Di ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sinong gumawa ng ano eh. Pakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may 3 houses kapag budget. Yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Ngayon, alin ba? Alin ba dun sa 3? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, 2 linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So mamang mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan, sino ang may initiative, yung DPWH and Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ano? Yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit may tapyas. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation. At nasama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papaltan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng I. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. So, kanino look out, ma'am, yung bad budget? Sorry? Yeah. Kaninong lookout yun, ma'am? Yung bad budget? Who's to be blamed? Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat nga ako dahil andun nga nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din na kailangan may explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga Pero yun nga, ma'am, yung kawalan ng consultation, kanino dapat call yan, di ba? As kay Finance Committee Chairman, sana na-consult muna kayo? Wala sa ugali kong nagtuturo pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita. Baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage. Pwede niyang ibalik katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi to, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So, ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan ito ni Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero Kapag hindi naging talaga batas. dapat linalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then RG. Ma'am, sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maaapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin, yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin, yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman, to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang linilikom ng mga members ng PhilHealth, inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon, hindi na babayaran lahat ng premium? Anong klase yun? Tapos yung benefit package improvement, ayun, required din yan.
eh di ibig sabihin wala nang improvement. Lahat naman tayo alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So, lahat yan, wala nang premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters, mga GL. Yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, di ba? Kami ang nagbibigay niyan, eh dapat emergency na lang yun eh. Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka makikisuyo, hindi ka maglilimos sino man. Karapatan mo yan eh. Nagbayad ka ng premium. Ma'am, last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso nun? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sinong mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun eh. Dapat hindi ganun eh. Palawakin na lamang nila for a reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NEP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient. Parang ganun lang yung liit eh. Alam ko, kapos na kapos eh. Hindi ko na updated. Pero nung dating governor ako, parang ganun lang eh. Pakatapos yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Eh di wipe out kagad sa isang linggo. Okay, RG. This is a different topic, but if you don't have to answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ka na. how do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Eh, ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga eh, di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Eh, bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? Eh, 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para Oo. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nakausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst naman. niya. Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede hindi po ako Oo naman. Oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, ewan telepono ko. lang kayo nag-ausap, ma'am? Ha? Yung since yung... Kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami